Praise God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, pagpalang umaga po sa bawat isang nanonood sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nagmumula po sa lugarin ng Door of Faith, Guanyin, Taiwan. Salamat po sa Panginoon at bago nga po tayo magpasimula na mag-aaral ng kaniyang mga salita, hayaan po natin na mawit nga po muna tayo sa Panginoon. Tayo po muna ay magpuri, maghandog ng mga awit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Aming Diyos na dakila at walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan kagapayang matatagpuan. Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming Diyos. Sa bawat araw ng aming dinanasa, sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, hallelujah. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ng aming dinanasa, sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Pararangalan, Panginoon. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Tunay na kayo mabuti, Panginoon. Tunay na kayo tapat, Panginoon. Kailangan dapat maparangalan. Kailangan dapat mapapurihan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, kaming lumalapit sa inyo, O Diyos. Ano mga karamihan, Panginoon, ang nasumpungan niyo nga po sa bawat isa, O Diyos. Ang paglilinis na nagmumula sa inyong dalangin po namin, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga, Panginoon. Salamat sa panibagong pag-asa, Panginoon, na ibinibigay niyo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo sa umagang ito. Patuloy na pagsama niyo, O Diyos, yung dalangin nga po namin, Panginoon. Patuloy niyong samahan ang pag-aaral na ito, O Diyos. Kayong patuloy na magsalita, kayong patuloy na magbigay ng mensahe, Panginoon, sa bawat isa, sa lingkod niyo, Panginoon, na gagamitin sa umagang ito, Panginoon. Abutin niyo, Panginoon, ang mga kapatid naming nanonood, sumusubaybay, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At bago nga po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dadako po tayo sa paghahayag ng kabutihan po ng Panginoon mula po sa ating kapatid, Brother John Michael. Malang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil may pagkakataon po tayong ipatuto
kung paano niya tayo binabago araw-araw at paano po tayo nabago ng Panginoon. Salamat po dahil napakabuti ng Diyos, dahil tunay nga po na may kapanahonan ng Panginoon sa ating buhay. Dahil tunay din po at nakita na ng Panginoon na kung sino yung mga maglilingkod sa Kanya. Salamat po dahil ako po noon, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay isa ring namuhay sa makamundo. Nagpakasasa din sa mga kasalanan, mga gawang makalaman. At isa rin sa mga taong nagsabi na nanggaling sa pamilya po ng iglesia. And salamat sa Panginoon, tunay na kapag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng encounter sa Panginoon noong ako'y kasalukuyang iglesia pa lamang. At nakita ko na yung pagkilos ng Panginoon ay totoong may kapanahunan po talaga. Kasi ako'y kinatagpo ng Panginoon sa mga pagkakataong pangit ang sitwasyon, pangit ang mga nangyayari sa buhay. Doon ko napagtanto na napakabait ng Panginoon dahil kinakatagpo niya tayo sa mga lowest, kumbaga sa mga kabiguan natin, yung mga ang tawag dito, yung mga lowest part ng buhay natin, doon niya tayo kakatagpuin. Salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon ay nagbabago ng buhay. Hindi siya bumibigo ng mga taong gustong ibigay yung puso sa Panginoon. Ngayon, dati po ako isang iglesia na nagsasabi rin na ang mga born again ay OA, laging kanta ng kanta, taas ng kamay. Ako po dati ay nabulag. Sabi nga doon sa nababasa natin, ako yung dating bulag na binuksan yung mata na ako ng Panginoon na hindi sa relihiyon ang makapagliligtas, kundi yung relasyon sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil pinakita niya sa akin yung katotohanan na ang isang iglesia hindi sa relihiyon, kundi kung paano ka binago ng Panginoon. At ngayon, salamat sa Panginoon dahil patuloy po akong ginagamit at nakakapaglingkod sa Kanya. At ako yung isang tupa na nawala doon. Yun yung pinahawakan kong verse sa buhay ko kung bakit ako binago na. Magmula nung nabasa ko yun, napagtanto ko. At doon ako, yung point na yun, nung nabasa ko yung verse na yun, doon po ako napalhod at nagsisi sa Panginoon dahil sa mga ginagawa ko ay binago niya ako. Ako yung isa na nawala sa kawan niya. Ako yung isang tupa na hinanap ng Panginoon na handa niyang iwan yung 99 na matuwid para sa iyo na nawawala sa kanyang kamay. Salamat sa Panginoon. Yun yung isang testimony ko po na lagi kong gustong ipatotoo kung paano ako binago ng Panginoon nung ako'y naliligaw at nung nalulunod ako sa kasalanan at sa mga paniniwala na mali. Ngunit nung pinakita ng Panginoon yung kabutihan niya, doon po ako nabago. Tunay po na kapag nalaman natin ang katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. Sa Diyos ang kapurihan. Yun lang po. Amen.
Amen. Salamat sa Panginoon. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Panginoon. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, muli nga po tayong manalangin at hingin ang presensya ng Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pribilehiyo, sa patuloy na pagkakataon upang makaunawa po kami, O Diyos, ng inyong mga salita sa bawat araw. Banal na Espiritu, kayo nga po yung lumukob sa buhay ng bawat isa. Kayo ang tumabi, ang magbigay ng kaunawaan, kaalaman sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Hiwalay sa inyo, Lord. Wala po kaming magagawa. Kaya salamat sa inyo. Ang mayamang pagsama nyo ay patuloy po naming inaangkin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa inyo po ang papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung kayo po ay may tangan na Biblia, inaanyayahan ko po kayo makipagbukasan sa akin sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7. Muli po sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 7. At akin pong babasahin. Ang sabi po dito, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo, at lalayo ito sa inyo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. At ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay how to resist the works of enemy. Alam po naman natin na bilang mga Kristiyano, bilang mga nasa Panginoon, nariyan po ang kaaway. Nariyan si Satan para hindi tayo magtagumpay sa ating takbuhin bilang mga lingkod, bilang mga anak ng Diyos. Ang sabi nga doon sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, ay talagang nariyan ang kaaway, kaya patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Sabi po dito, humanda kayo at mag-ingat, dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Nasa atin po yung mata, yung paningin ni Satan dahil ayaw niya na magtagumpay po tayo sa ating lakbayin patungo sa Panginoon dahil gusto niya ay mapasa kanya tayo at ang Diyos ay hindi papayag na tayo po ay malinlang o madaya ng kaaway. Kaya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay patuloy niya po tayong iniingatan, patuloy niya tayong pinaalalahanan at purihin ng Panginoon. Sabi po dito sa teksto natin, kaya magpasakop tayo sa Diyos upang hindi po tayo malinlang, upang hindi po tayo madaya ng kaaway. Kung makapangyarihan ng kaaway, mas makapangyarihan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito, napagtagumpayan na ng Panginoon ang mga gawa ng kaaway. Kaya wala po tayong maidadahilan mga kapatid sa Panginoon na hindi natin kaya. Sapagkat anak tayo ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, nariyan ang Panginoon para masumpungan po natin yung katagumpayan na nagmumula sa Kanya. At dito po sa magpasakop sa Diyos, ibig sabihin po nito ay magpasakop din po tayo sa salita ng Diyos. Hiwalay sa salita ng Panginoon mga kapatid, hindi po natin kayang pagtagumpayin ang sanlibutan na ito. Hindi natin kayang magtagumpay sa takbuhin na itinalaga sa atin ng Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod, umasa po tayo na pagtatagumpayin tayo ng Panginoon kung ang mga buhay po natin ay nakaugnay sa salita ng Panginoon. At sa pagkakaugnay natin sa salita ng Panginoon, magawa po natin itong lakaran sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na talagang nag-uudyok po sa atin para malakaran yung kalooban ng Diyos. At bilang sumusunod po sa Panginoon, sumunod po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag po nating baliwalain anuman yung narinig natin ng salita ng Panginoon sapagkat buhay at makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga buhay dahil patuloy po tayong nakakarinig ng salita ng Panginoon at sa ating pakikinig, kasabay noon ng pagkilos ng banal na Espiritu upang maisagawa po natin yung salita na narinig natin mula sa salita ng Panginoon. At salamat sa Panginoon. Ang sabi po dito sa Santiago chapter 1,
verse 14 to 15. Sige po, minsan pa ay makipagbukasan po kayo sa akin sa Aklat ng Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Sabi po dito, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Salamat po sa Panginoon. Ayan po, isang patunay na kapag po nasusunod natin yung sarili natin pagnanasa, napapahamak po tayo. Tingnan nga po natin yung mga dati nating buhay dahil kuminsan nagkakaroon po tayo ng failures kasi nga po inuuna po natin yung sarili nating damdamin, yung sarili nating desisyon. Kasi po, nung wala pa tayo sa Panginoon, kung ano lang po yung gusto natin, yun lang po yung sinusunod natin. Kung ano man lang yung pumasok sa ating isipan, yun na po yung sinasagawa natin. Ni hindi natin magawang mag-submit sa Panginoon, na mayroon palang Panginoon na nagtatakda ng kung ano yung dapat na mangyari. Hindi natin ina-acknowledge yung Panginoon noon nung wala pa tayo sa Panginoon. Kaya puno po tayo ng pagbagsak, puno tayo ng panlulupaypay, puno tayo ng kawalan. Pero salamat sa Panginoon dahil mabuti at tapat ang Diyos na tayo ay isa sa mga kinatagpo po ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sabi po dito, wag nating sundin yung sarili natin. Wag po tayong patuloy na magnasa na yung sarili lamang natin yung sinusunod natin, kundi sumunod po tayo sa sinasabi ng salita ng Panginoon upang patuloy po tayong magtagumpay sa ating mga buhay. Dahil kung sa sarili lamang po natin, tiyak po na mapapahamak tayo. Kaya nga po, ang sabi doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung patuloy pong susundin natin yung ating mga sariling kalooban, mapapahamak po tayo. Magiging prone po tayo sa pagkakasala. Pero kung ang ninanasa natin, kung ang sinusunod natin ay yung pagpapasakop sa Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, magkakaroon po tayo ng katagumpayan sa ating mga buhay. At sumunod po dito ay pagkatapos nating makarinig ng salita ng Panginoon, sumunod po tayo sa leading ng banal na Espiritu. Kung ano man yung pinapahayag, kung ano man yung pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu, sumunod po tayo. Na kahit parang natatakot tayo, na kahit parang nag-aalangan tayo, na kahit nagkakaroon tayo ng doubt, sumunod po tayo. Dahil hindi natin malalaman yung kahihinatnan nung pinapagawa sa atin ng banal na Espiritu kung hindi po tayo susunod. At alam natin na sa pagsunod natin sa leading ng banal na Espiritu, walang failures. Dahil sa Panginoon yun galing. At lahat ng galing sa Panginoon, alam natin na may katagumpayan. Nakahahantungan ang mga bagay na iyon. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katagumpayan. At sabi po dito, lagi tayo magpasakop sa banal na Espiritu. Dahil hiwalay sa leading ng banal na Espiritu, hiwalay sa nasa na mula sa banal na Espiritu, hindi po tayo magkakaroon ng katagumpayan. At kung hindi po tayo susunod sa leading ng banal na Espiritu, pagsuway na din po iyon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Galatia chapter 5 verse 16 to 25, ang sabi po dito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Salamat po sa Panginoon. Malinaw na malinaw mga kapatid na ang namumuhay sa nais ng banal na Espiritu ay hindi mapapagbigyan yung nasa ng laman. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang nasa Panginoon, patuloy po tayong mamuhay sa Espiritu. Hindi po tayo mamuhay sa mga sarili nating kapasyahan. Hindi po tayo dapat mamuhay sa mga sarili nating damdamin. Dahil yung damdamin na meron tayo, deceiving po iyan. Maaari tayong ma-deceive. Amen po. Dahil kung sa ganang atin lamang mga kapatid,
ay tiyak na pabagsak po tayo. Pero kung patuloy po tayong mamumuhay sa banal na Espiritu, imposibleng hindi po natin mapagtagumpayan yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung gawain na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang napagkatiwalaan ng Panginoon sa buhay na meron tayo, maging sa ministeryo na meron tayo, magpasako po tayo sa banal na Espiritu. Sumunod po tayo sa banal na Espiritu. Dahil yung banal na Espiritu yung tutulong po sa atin para masunod yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi pa dito, di ba po? Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng banal na Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Kaya minsan mga kapatid, hindi tayo makadalo ng gawain dahil inuuna natin yung pansariling atin. Dahil inuuna natin yung pansarili nating kalagayan, mga sarili nating damdamin, kaya hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Ang kailangan bilang mga Kristiyano, magpasakop po tayo sa banal na Espiritu. Mamuhay tayo sa Espiritu, ilagay natin yung ating mga buhay, yung ating mga puso lagi sa Espiritu. Hindi sa laman mga kapatid. Kung sa laman lang, pabagsak po tayo. Hindi tayo magiging matagumpay na Kristiyano. Kaya ano man yung damdamin, ano po, kaya minsan, nagkakaroon tayo ng damdamin na, Panginoon, hindi po ba ako pwedeng magalit? Panginoon, hindi po ba ako pwedeng magpahinga muna? Ano po? Pero alam niyo po, kung damdamin at damdamin lang, ano po, tingnan na lang natin yung damdamin ng Panginoong Jesus. Nung naroon siya doon sa kahirapan, naroon doon siya sa pagdurusa para mailigtas lamang tayo. Kung namuhay ang ating Panginoong Jesus doon sa damdamin na meron siya na paghahagupit, yung masasakit na hagupit, yung mga pag-aalimura sa Kanya, yung pambabato sa Kanya, ano po, anong meron tayo? Kung nauna yung damdamin ng Panginoon, wala tayong kaligtasan. Lahat tayo ay mapapahamak. Gayon din sa ating mga buhay. Kung tayo ay mamumuhay sa ating damdamin, paano yung espiritu natin? Paano yung buhay espiritual natin? Pabagsak po ito. Papatay po ito sa harapan ng Panginoon. Kaya maigi sa ating mga buhay, mabuti sa ating mga buhay, pinakamainam na gawin po natin bilang mga anak ng Diyos, mamuhay po tayo sa banal na Espiritu. At makakaasa tayo na sa pamumuhay natin sa banal na Espiritu, laging nariyan ng Panginoon para tulungan po tayong makahakbang sa Kanyang kalooban. At sabi pa po doon sa bersikulo natin, sa topic po natin, sa Santiago chapter 7, ito po yung Santiago chapter 4, verse 7, ito po yung ikalawang puntos. Sabi po dito ay, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Amen. Labanan po natin anuman yung gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Huwag nating hayaan na ang kaaway ay nariyan lang, nag-aaligid-aligid sa atin. Kumbaga sa paghahalaman, sa pagsasaka, nariyan yung mga insekto, palipad-lipad, padapo-dapo doon sa mga halaman, sa mga gulay, sa mga tanim ng isang magsasaka. Di ba po ang ginagawa ng magsasaka, bumibili siya ng mga gamot, mga insecticide, pesticide, para mawala yung mga insekto, para mawala yung mga pumupuksa doon sa kanyang mga halaman. Gayon din sa atin. Ngayon, alam natin na nariyan ang kaaway, gumagawa sa ating mga buhay, umaaligid para tayo ay masila, para tayo ay madaya. Labanan po natin sila. Labanan po natin ang gawa ng kaaway. Labanan natin anuman yung ginagawa ni Satan sa ating mga buhay. Sa pamamagitan po ng pananalangin, mga kapatid. Isa po yan na kagamitang pandigma na kailangan nating tayuan. Kailangan po na magkaroon tayo ng prayer life sa Panginoon upang sa gayon hindi po tayo madaig ng tukso. Tulad po ng sinasabi dito sa Mateo chapter 26 verse 41. Ang sabi po dito, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Ito po yung bilin sa atin ng Panginoon,
na lagi po tayong manalangin. Magpuya tayo sa pananalangin upang hindi po tayo madaig ng tukso. At bilang mga anak ng Diyos, sikapin po natin na talagang makapagbabad po tayo sa pananalangin sa Panginoon. Sapagkat kung mapapansin nyo, sa ating mga buhay, kung mapapansin po natin, pagkulang po tayo sa pananalangin, mabilis po tayong madaya ng kaaway. Mabilis na nakakagawa ang kaaway sa ating mga buhay. Kaya maging prayerful Christian po tayo mga kapatid. At hayaan po natin na talagang ma-receive natin yung laging kapahayagan ng Panginoon sa ating mga buhay. At para po malabanan natin yung gawa ng kaaway, kailangan din po na magkaroon tayo ng meditation ng Word of God. Magkaroon po tayo ng puso pag malasakitan po natin yung salita ng Panginoon. Kasi ito naman po yung makakatulong sa atin para magkaroon po tayo ng kalaguang espiritual. At handang tulungan tayo lagi ng Panginoon. Ang Panginoon, pag po tayo ay nagnanasa, na makaunawa pa ng kanyang salita, ang Panginoon po mismo yung magbibigay sa atin ng kaunawaan, ng kaalaman, ng karunungan, upang patuloy pa nating matanggap yung salita ng Panginoon, upang lumawak pa yung ating kaalaman patungkol sa Panginoon. Kaya lagi po tayong magbabad ng salita ng Diyos, magpakapuno po tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi po doon sa Josue chapter 1 verse 8, hindi na po ito iba sa atin dahil lagi naman po natin itong naririnig. Ang sabi po dito, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Salamat sa Panginoon. Malinaw po na sinasabi dito na huwag nating kalimutan na basahin yung salita ng Panginoon. Kasi hiwalay sa salita ng Panginoon, talagang hindi po tayo mag-grow sa ating spiritual. Kaya magpakababad po tayo sa salita ng Panginoon. Huwag po nating hayaan na pag may free time lamang tayo, tsaka natin nabubuklat yung salita ng Panginoon, yung ating mga Biblia. Ano po ba yung free time sa atin tuwing araw lamang ng linggo? Hindi po dapat ganon. Sabi nga po dito, araw at gabi, dapat lagi nagkakaroon tayo ng pagnanasa na mabuklat ang salita ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng malasakit sa salita ng Panginoon, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, patuloy po tayong pinaalalahanan ng Panginoon na tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang tayo itinalaga ng Panginoon sa mundong ito, para mamuhay lamang tayo dito. Nais ng Panginoon na mamuhay din po tayo sa Espiritu. Nais ng Panginoon na mamuhay din po tayo sa salita ng Panginoon. Upang sa gayon, hindi po makagawa ang kaaway sa ating mga buhay. Nandyan man ang kaaway, makakalaban tayo dahil puno tayo ng salita ng Panginoon. At maging yung pagsunod sa salita ng Diyos, isa din po yung panlaban natin kay Satan. Kaya anuman yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, anuman yung nabasa natin na salita ng Panginoon, patuloy po tayong sumunod, patuloy po natin itong tayuan at makakaasa po tayo na anuman yung gawin ng kaaway sa atin, ay hindi po siya makakapaminsala sa ating mga buhay, higit po sa ating mga espiritual, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, dito na lamang po ako magtatapos sa bersikulong ito, Mateo chapter 4 verse 4. Sabi po dito, pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen po. Tayo po ay nabubuhay din sa salita ng Panginoon. Ang totoo niyan, mga kapatid, yun ang totoong buhay, yung salita ng Panginoon. Ang Panginoon ang totoong buhay po, mga kapatid. Kaya patuloy po na sa ating mga buhay bilang Kristiyano, patuloy po tayong tumayo sa salita ng Panginoon. Patuloy natin yung tayuan, yung katotohanan na natanggap natin sa Panginoon. Huwag po natin itong baliwalain, bagkus ito po yung higit nating bigyan ng pansin.
At salamat sa Panginoon. Patuloy po tayo magpasakop sa Diyos at sa pagpapasakop natin sa Diyos, magpasakop po tayo sa salita ng Diyos, sumunod tayo sa banal na Espiritu. At labanan natin ang kaaway sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tunay na mabuti ang Diyos. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Tayo nga po ay yumuko at tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Luwalhatiin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong masaganang pagsama, sa mayamang mensahe ninyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy niyo po itong pagpalain at itimo niyo po ito sa pinakamatabang parte ng aming mga puso. At patuloy mo kaming tulungan, banal na Espiritu, na masunod anuman yung salita na nahayag sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo ang buhay ng bawat isa na makatayo sa Espiritu at katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po kaming umaasa, Panginoon, na sa patuloy naming pagnanasa na makasunod sa inyo, na sa patuloy naming pagnanasa, Panginoon, na maganap yung kalooban ninyo sa aming mga buhay, ay nariyan po ang tulong ninyo. Kaya anumang gawa, Panginoon, ng kaaway sa aming mga buhay, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ay patuloy na po naming winawasak, O Diyos, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, tulungan niyo po kami, Panginoon, anuman, Panginoong bagay na nakakahadlang sa aming mga buhay, para masunod ang inyong kalooban. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, na matayuan ang katotohanan na nagmumula sa inyo. Salamat sa inyo sa umagang ito. Pagpalain niyo ang inyong mga anak na sa umagang ito ay inuna kayo, O Diyos. Patuloy niyo po silang bigyan, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, kaunawaan pa, Panginoon, sa inyong mga salita. Patuloy kayong mag-reveal, Panginoon, ng mga kamanghamanghang bagay sa inyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Tinataas din namin sa inyo ang inyong mga gawain sa araw na ito. Patuloy nyo nga po itong patagpuin, Panginoon, at pagpalain. At hayaan ninyo na patuloy po kayong mahayag sa buhay ng bawat isa. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Purihin po kayo, dakilain kayo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos ang pinakamataas na papurit, pasasalamat.